Patay ang isang construction worker sa pagbagsak ng crane boom sa ginagawang tulay sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Ginagabay po ng biktima ang crane operator nang biglang bumagsak ang crane boom at tinamaan ng steel cable ang ulo ng biktima. Dead on arrival sa ospital ang 61 anyos na lalaki. Wala po siyang suot na helmet o personal protective equipment. Dinakip po ang crane operator na maaaring maharap sa reklamang reckless imprudence resulting in homicide. Wala pa siyang pahayag at inuutos ng DPWH na ipatigil muna ang paggawa sa tulay. Pinaiimbestigahan na rin ang insidente. Posibleng magpaulan sa susunod na araw ang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Muli itong namataan 825 kilometers silangan, timog silangan ng northeastern Mindanao. Ay sa pag-asa, hindi inaasahang magiging bagyo ang LPA sa susunod na 24 oras at posible raw malusaw habang papalapit sa kalupaan. Pero magdadala po ng ulan ng trough o extension ng LPA sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas sa mga susunod na araw. May localized thunderstorms at easterlies din na makakaapekto sa iba pang bahagi naman ng bansa. Sa forecast ng Metro Weather, umaga pa lang bukas ay posible ng ulan sa ilang bahagi ng Palawan at sa halos buong Mindanao. Magpapatuloy po yan sa hapon kung saan inaasahan ang malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Uulanin na ang malaking bahagi ng Visayas, pati ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. At sa Metro Manila naman, may tsansa ng ulan sa hapon at sa gabi. Mga kapuso, isa pong malaking pasasalamat dahil ang GMA News po ang top digital video publisher sa Pilipinas base sa datos ng Tubular Labs. Sa ilalim po yan ang kategoryang News at Politics simula January hanggang April 2026. Worldwide, pumapangatlo ang GMA News sa top publishers sa parehong kategorya para sa buwan ng Abril. May combined 3.6 billion views ang GMA News sa Instagram, Facebook at YouTube. Salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Wala pa man ang Super El Nino, bumaba ng level ng tubig sa ilang dam sa bansa. Saksi si Oscar Oida. Kay tagal ding natenga ng lumang Wawa Dam bilang source ng tubig. Kaya nagsilbi na lang na pasyalan, lalot na sa pagitan ng mga bundok na ayon sa alamat ay pinaghiwalay ni Bernardo Carpio. Pero ngayon, dahil sa bagong pasilidad sa Upper Wawa o mas mataas na bahagi nito sa Rodriguez Rizal, nakukuhanan na muli ng tubig ang bagong Wawa Dam. Ipinangsusupply ito ng tubig gripo sa Antipolo. For the last 50 years, as mentioned, we only rely on Angat Dam. Itong Upper Wawa mismo, it's at around 120 million cubic meters volume, no? Na kayang isupply. Meron tayong extra water na to augment itong looming El Nino natin. Tamang-tama rin ito para tulungan ang Angat Dam na pinagkukunan ng tubig gripo ng Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Bumababa na kasi ang level nito. Una, mainit. Siyempre, kulang tayo sa yung inflow ng tubig. And then, nag-evaporate din po yung water from dam. And then, siyempre, malakas din yung utilization ng domestic. Wala pa man ang Super El Nino, nasa 7.77 meters na itong mas mababa sa rule curve elevation. Rule curve elevation po kasi ito po yung level ng tubig ng dam kung saan ito ay sapat na nakapagbibigay ng alokasyon para magampanan po yung mga functions nito. 7.93 meters below rule curve elevation naman ang San Roque Dam na nagsusupply ng irigasyon sa Pangasinan. Bukod pa, nagpo-produce ng kuryente. Mas matindi naman ang Pantabangan Dam sa Nueva Ecija na 15.98 meters below rule curve elevation na. Kung meron mang maayos-ayos ang sitwasyon, yun ay ang Magat Dam na mas malaki at nakikinabang sa mga pag-ulan. Sa pangkalahatan, sinabi ng Pag-asa na sapat pa naman ang tubig hanggang sa matapos ang taon. Ang Angat, inaasahang makaka-recover pagpasok ng tag-ulan. Pero pinaghahandaan pa rin ang Super El Nino na ang epekto sa mga dam ay mararamdaman sa susunod na taon.
So meron naman pong mga interventions na ginagawa yung ating mga agencies responsible pag sakali magkaroon po tayo ng water shortage. Ako si Oscar Oid ang inyong saksi. May malaking revelasyon daw si Jillian Ward sa kauna-unahan niyang solo concert sa Hulyo. Ano naman kaya ang relasyon niya sa kasama niyang nanood ng concert nitong weekend? Ating saksihan. Kontrolado pa rin ni Sir Tomas yung sitwasyon. Ngayong magtatapos na ang GMA Prime series na Never Say Die, ready na si Jillian na humarap sa bagong challenges. Up next sa career ng star of the new gen, ang pagiging judge sa The Clash Teens. Nagsisinging lessons na rin po talaga ako ngayon para syempre mas may knowledge po ako. Ang pinaka-role ko sa The Clash ay hindi lang bilang isang judge sa mga bosses nila pero sa star factor nila on stage. Kasi naniniwala po ako na sobrang importante rin talaga yung pagiging storyteller ng isang artist. First ever solo concert naman ni Jillian sa July. At meron daw siyang big revelation. Ano ba or sino ba ang big reveal mo dyan? Abangan. Matapos ang maaksyong eksena ng Never Say Die, gusto naman ni Jillian na light ang sunod niyang project. Pero I think next ko pong gusto namang gawin is siguro rom-com or something na feel good po yung show. Speaking of kilig, hot topic online si Jillian itong weekend matapos siyang makita sa isang concert kasama ang kapwa Sparkle star na si Kobe Brown. Oh yeah, nanood po kami concert ni Jessica Sanchez. Was it a date? Grabe, the date! Kayo talaga, pag nakikita kayong kasama ko, date agad. Basta ako po talaga, I want to enjoy my life. So, manonood ako ng mga concerts. And, ayun, I want to... Ano? Biglang you're at a loss for words. Hindi ko alam sasabihin ko. Season 1 meets Season 2. Matinding kolabanan ang masisilayan ngayong linggo dahil ang dance stars mula sa Season 1 ang makikipag-team up sa celebrity and P-pop dance duos. Makakasama ni na Chanty Videla at Alamat Jao si JM Irevere. Si Kakay Almeda magpe-perform kasama sina Paul Salas at Calista Dennis. Si Zeus Collins naman ang katrio ni na Jasmine Curtis Smith at First One Joker. Si Joshua Decena para kina Rocco Nasino at Sofia ng Kaya. Si Vision Patrick naman ang kasama ni na Sugar Mercado at Jerome ng Horizon. Major milestone para kina Megan Yang at Micael Daez. 1-year-old na ang panganay nilang si Leon. Kompleto ang family of 3 habang sineselebrate ang birthday ni Leon with balloons and bubbles. At syempre, hindi mawawala ang kanilang fur babies. Bumuhos ang greetings mula sa celebrity friends ng kapuso couple. Recently, kasama ni na Megan at Micael si Leon sa kanilang mga pamamasyal gaya sa Baguio City at sa Japan. Sabi nga ni Micael, enjoy ng kanilang anak ang mga jungle gym at playground. Kabanding din nila si Leon sa coffee sessions. Pero kung kape kay Dada, milk naman para kay baby. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi.